marami po sa mga kasamahan natin at sa mga Marcos loyalists ang nagagalit ngayon mga kababayan dito po kay Christian Isguera dahil nga daw po tinawag na tanga itong si PBBM at kasabwat ng mga kurap mga kababayan, kaya daw po nalulusutan. So ngayon ito, pakinggan po natin. Bukan lang nating magising yung mga kababayan natin. Sinasabi ng iba pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. Diba? Kakasabi ko lang kahapon Paulit-ulit ka naman sinasabi ito Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Or both. Kasi ako, hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Alam niyo mga kababayan na ito po kasi si Christian Isguera, ito po ay journalist mga kababayan. Lalo na yung mga supporter niya sinasabi na journalist to. Ang pagkakaalam ko, pag sinabing journalist, may mga codes of ethics po yan. Meron ding professionalism mga kababayan na hindi ka basta-basta pwede magbitaw ng mga ganyang klase ng salita. Alam niyo, pwede naman siyang gumamit ng ibang term. Pero kaya lang kasi nagagalit yung mga kasama natin mga kababayan, dahil nga ganito yung pagkakasabi niya. Alam niyo, wala naman kasing perpektong gobyerno. Diba kahit sa panahon ni Pinoy mga kababayan, kahit malaki, bilyon-bilyon yung ginastos nila para pigilan yung pagbaha sa Maynila, kita nyo naman, binabaha pa rin ang Maynila ngayon. At ako, hindi ako naniniwala na sa panahon ni Pinoy, walang insertion mga kababayan. Ito pasintabi po dun sa mga taga-suporta ng Aquino administration. Pero gaya nga ng sabi ko, wala pong perpektong gobyerno mga kababayan. Nagkataon lang na sa panahon ni PBBM nabulgar yung mga insertion na yan. Nagkataon lang na sa panahon ni PBBM na yung mga timawa, mga kurap na nagpalaki ng mga tiyan mga kababayan at nagparami ng pera sa panahon ng mga nagdaang administrasyon ay dito sa panahon ni PBBM nabulgar. Ano po, dahil kung titingnan nyo mga kababayan, ito isang patunay natin na may problema din talaga pagdating sa matinding pagbaha noong panahon ni Pinoy. Ito, pakinggan natin. Now, President Aquino made the rounds of the most devastated areas in Metro Manila Thursday, bringing relief goods and a sense of comfort to hundreds. Ito, pinag-uusapan natin to hindi para i-bash. Ito pong Aquino administration. Ito po ay pinag-uusapan natin para iparealize mga kababayan na wala pong perpektong gobyerno. Talagang kahit sa panahon ni Pinoy, may corruption din. Hindi tayo naniniwala na walang mga insertion mga kababayan sa panahon po ni Pinoy. Dahil kung walang mga insertion sa panahon ni Pinoy, di sana mga kababayan, nung sinimulan nila na pigilan yung matinding pagbaha, sinimulan nila yung mga flood control project na yan mga kababayan, di sana maayos ngayon yung kamay nilaan. Kumbaga ang ginagawa na lang sana ng Marcos administration mga kababayan, inire-repair na lang yung mga luma na flood control project. Nagkataon mga kababayan na yung mga nagpayaman sa mga administrasyon na nagdaan, dito sa panahon ni PBBM nabuking. Ano po, so ngayon ito, i-play po natin. Hundreds of families in evacuation centers. As Ina Reformina tells us, Aquino also talked about the government's future plans to make the metro more flood resilient. Ayan President Aquino inspected flood-hit areas in Metro Manila for a second day and visited. Kasama pa dito sina Joel Villanueva mga kababayan. Kasama pa dito sina Joel Villanueva, yung mga hinihinala na may issue about po sa flood control mga kababayan. Anyway, tuloy pa natin. Visited 5 evacuation centers in Marikina, Quezon City, Caloocan, Valenzuela, and Malabon. He distributed relief packs to affected families containing rice, noodles, canned goods, coffee, clothes, and blankets. But more than the temporary relief, the president says what is more important is finding permanent solutions. Kita nyo kung gaano katindi ang pagbaha? Panahon ni Pinoy yan mga kababayan. Pero tahimik sila. Tahimik sila mga kababayan, di ba? Hindi nila magawang punahin si Pinoy noong mga panahon niya. Kaya nga sabi ko walang perpektong gobyerno. To the flooding in Metro Manila. Basta pagtulong-tulungan po natin to, makisama tayo sa isa't isa, malalampasan po natin to. To prevent the swelling of the Marikina, Pasig, and Nangka rivers, which causes floodings in large parts of the metro, government is finalizing plans for a dam and aqueduct tunnel project. Alam nyo mga kababayan,
Ito kung titingnan ninyo, ang isa sa pwedeng gawing paraan, para mapigilan itong matinding pagbaha, dito sa ating bansa, dapat mga kababayan kalampagin yung mga congressman, mga mayor, kasi hindi naman kasalanan ng presidente kung binabaha halimbawa ang Marikina. Kasi meron po mga congressman dyan, meron mga mayor dyan na may sakop dyan. At maliwanag din naman na yung mga pondo na ipinapatak sa lugar na yan, mga kababayan, nasusuri din yan ng mga mayor at mga congressman. Kaya hindi lang pwedeng isisiyan sa iisang tao lang. At saka mga kababayan, dun nga sa North Korea kapag may ganyan na matinding pagbaha, ang pinarurusahan yung in charge mga kababayan o contractor dyan po sa mga flood control project na naka-assign sa lugar na yan. So dapat ganun din ang gawin dito po sa ating bansa kasi sa ibang bansa mga kababayan, pinaparusahan ng parusang kamatayan yung mga kurap na kontraktor, kurap na politician mga kababayan na talagang nangamal ng pera ng taong bayan dito po sa mga proyekto ng ating pamahalaan. So dapat may ganun din ang ating bansa mga kababayan para nang sa ganun madala yung mga magnanakaw ng pera ng ating bansa. Ano po ngayon, tuloy pa natin. Project in upstream Marikina River to divert water to the Laiban watershed. Kilometers of super dikes will also be built in different cities, which will cost billions of pesos. The president says completion of the projects will take a few years. Hindi naman po ura-urada maitatayo yan. Ginawa yung plano, baka naman i-imbak mo sa isang lugar na hindi naman pala doon ang concentration. But in the meantime, diba mga kababayan, kahit sa panahon din ni Pinoy, may mga ghost project din, may mga din, kasi alam din ni Pinoy yan Kita nyo, sinasabi niya, halimbawa yan yung plano pero doon mo ilalagay sa isang lugar na hindi naman talaga yon yung focus pagawan mga kababayan ng mga flood control project o mga dike, hindi po tama yon. Diba mga kababayan, maliwanag. he urges residents of flood-prone areas not to gamble with their lives and heed calls for evacuation. Huwag na po tayo magiging matigas ang ulo na ilagay natin na hindi kailangan isugal yung buhay po ng ating mga mahal sa buhay. Di ba? The president was again accompanied by cabinet members as well as the administration's possible senatorial bets for 2013. He also crossed paths with former girlfriend, Valenzuela Councilor Shalani Soledad. Patingin ko lang muna si Mayor Sherwin, si Vice Seri, siyempre, konsel natin si Lani, na Siyempre masarap din yung feeling na yung presidente binibisita tayo dito. The president planned. So bukod pa dyan mga kababayan, ito pa yung isa. Nasaan ba yun? Yan. Ito pa yung isa. Kita nyo, Administrasyon Aquino naglaan ng 5 billion para sa flood management projects mga kababayan. Ito, play po natin. Inaasahang maiibsan na ang problema sa baha sa Metro Manila at Karatig sa lalong madaling panahon. Ito ay matapos na maglaan ang Administrasyong Aquino ng 5 bilyong piso para sa implementasyon ng Flood Management Master Plan. Ang fund appropriation ay kinumpirma ng National Economic Development Council sa katatapos na NEDA board meeting. Ayon kay NEDA Chief Arsenio Balisacan, kita nyo, naglaan ng 5 billion pesos para po sa flood management projects mga kababayan. Kayo, naniniwala kayo na yung 5 billion na yan na ilagay lahat sa mga flood management projects mga kababayan? Ako, paniniwala ko dyan, may mga insertion din dyan. Diba? May mga kickback din dyan mga kababayan. Kaya alam nyo, walang perpektong gobyerno. Nagkataon lang talaga na sa panahon ni PBBM nabulgar, lahat ng mga timawa na nagpalaki ng kanilang mga bulsa natutong magnakaw dun sa mga nagdaang administrasyon mga kababayan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. inatasan sila ng Pangulong Aquino na apurahin ang paglutas ng problema sa baha, lalo na sa Kamaynilaan at Kalapit probinsya. Sa ilalim ng master plan, ang DPWH, MMDA at mga local government units ang magpapatupad ng proyekto sa pagkontrol ng baha. Di ba? Yan Kita nyo mga kababayan. Ngayon may baha pa rin. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, walang perpektong gobyerno. Nagkataon lang talaga na nabuking sa panahon ni PBBM yung mga kurap. Ano po ngayon, ito, play pa natin, tuloy pa natin. Kaya kailangan ko magsalita dito sa SONA. Mahiya naman kayo. Ano yun?
Ganun-ganun lang yun. Again, dalawang bagay lang yan. Incompetence or complicity. Ayan. Syempre, itong binabanggit natin, hindi man ito marirealize sa mga DDS fanatics, di ba? Sa kanila kasi, ang kanilang paglaban sa corruption, hindi naman dahil gusto nilang labanan ng corruption eh. They're fighting corruption supposedly, or advocating against corruption. But the main goal or purpose is to protect Sara Duterte. Yun lang yun, di ba? Kaya huwag na tayong magpanggap. Ganun lang yun. Okay, sige po. Kita-kita sa Lunes. Ayan mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang, ito opinion niya kasi to. Wala na tayong magagawa dun sa opinion niya. Pero para sa atin mga kababayan, lalo na journalist siya, may mga code of ethics silang sinusunod. At lalong-lalo na dapat, dala niya pa rin yung pagiging professional mga kababayan pagdating sa pagsasalita. Dapat gumamit na lang sana siya ng ibang term para na sa ganon, hindi sana siya nabatikos ng ibang mga sumusuporta sa ating pamahalaan, sa ating gobyerno. Ganon din naman mga kababayan, hindi siya nabatikos nung iba mga kasamahan natin na vlogger. Alam naman natin, mga kababayan, na itong si Christian Isguera talagang anti-Marcos to. Anti-PBBM mga kababayan. Nagkataon lang talaga na wala silang pagpipilian dahil nga ayaw nila sa mga Duterte. Pero tandaan po natin na walang perpektong gobyerno, lalo na katulad nga nung ipinakita ko sa inyo mga kababayan, 5 billion nilaan ng Aquino administration sa pagpigil ng baha, pero hindi naman nila napigilan. Hanggang ngayon may baha pa rin sa kamay nilaan mga kababayan. At saka alam nyo, ang pinagkaiba ng mga nagdaang administrasyon sa kasalukuyang administrasyon, yung administrasyon ni PBBM at yung mga secretaries ni PBBM marunong tumanggap ng kritisismo. Katulad po ni Secretary Vince Dizon. So ngayon sabi nga dito mga kababayan, ni Secretary Vince Dizon nung natanong siya, dapat naman talaga mabugbog ang DPWH. Ito ang pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon matapos kunin ang kanyang reaksyon sa pagiging bugbog umano ng DPWH sa social media mga kababayan kaugnay ng mga pagbaha. Ano po, so ngayon na ito, play po natin. Bugbog ang especially DPWH, yung mga kababayan natin, sabi, yung mga lugar nila hindi naman binabaha dati, pero ngayon nalulubog sila ng husto sa baha. And meron din yung sinasabi, yung sa Marcos Highway daw po, itinaas yung kalsada, tapos ang bagsak naman sa kanila, yung mga subdivision surrounding the, ano po. Unang-una, dapat naman talaga mabugbog yung DPWH. Diba? Sa dami-dami ng mga... alam nyo, dito ako bumibilib kay Secretary Vince Dizon, napakalawak ng pangunawa niya mga kababayan. At saka kita naman natin kung gaano siya kasipag. Ano po, nagkataon lang talaga mga kababayan na nung hinawakan niya ang DPWH, napakarami po talaga ng problema. Pero bilib pa rin ako kay Secretary Vince Dizon dahil nga, kahit sobrang dami ng problema na nadatnan niya sa DPWH mga kababayan, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho at marunong siyang tumanggap ng kritisismo galing po sa taong bayan. Ano po ngayon, tuloy pa natin. Problema dito sa departamentong to di ba? Tama lang yun Pero kailangan, isa-isay nating aayusin yung mga problemang, dekada na ang binigang ba? Nagkapatong-patong na lahat yan. No? So we just have to fix every problem that we are faced with. No? And ang sabi nga ng Pangulo, we just have to work. No? Trabaho lang tayo. May problema, ayusin natin. Di ba? Solusyon na natin. Walang overnight solution, pero nakikita natin pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So, yun lang, tuloy-tuloy lang tayo. Habang nandito ang Pangulo, tatrabaho lang kami lahat. Kami nga Secrex, nga General Torre. Tama! So, yun nga ang gagawin natin. Isunod na tanong mula kay Sam Medinilla, Business Mirror. For Sec Dizon lang po. Noong 2024 po, na-mention po ng DPWH na 30% complete na yung flood control master plan na ginawa po during the time of former Public Works Secretary Singson. Ilan percent na po kaya yung completion nung nasabing master plan? And will it be updated to include po yung mga proposed nilang bagong project? Thank you, Sam. Ang latest update sa akin is matatapos end of the year. Pero, alam mo, tama yung, syempre kailangan talaga ng master plan. Pero hindi tayo pwedeng maghintay Tama! Kailangan may gagawin na tayo And ang importante lang naman, yung gagawin natin,
nakabase sa siyensya, at ikagawa, coordinated sa mga local governments natin. Tingin ko ang pinakamalaking pagkakamali o pagkukulang nung nakaraan, hindi kino-coordinate yung mga proyekto ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pag yan coordinated, halimbawa, ang Quezon City, meron siyang drainage master plan. Dapat, kung may gagawin ng DPWH, dapat akma dun sa master plan. Diba? I mean, ano yun eh? Common sense yun eh. Problema, hindi ginagawa yun dati. Kaya, kung ano-ano na nangyari, hindi nakatulong yung mga proyektong ginawa. Diba? Pero ngayon, nakikita natin, kapag coordinated at base sa mga plano na, diba? Kasi marami na namang plano eh. Ang Valenzuela may plano. Matagal na silang may plano. Ang Navotas may plano. Diba? Ang Maynila may plano. Ang Pasig may plano. Diba? So, while tama, we have to really have a comprehensive master plan, but while hindi pa tapos yun, hindi naman tayo pwedeng umupo na lang at walang gagawin. So, we have to do something. And the best way is just to talk to our mayors, talk to our governors, talk to our... Kaya nga yun ang paulit-ulit sinasabi ni Pangulo dahil dati siyang gobernador eh. Diba? Sila may alam eh. Kung anong... Halimbawa, nung nandun tayo sa Ilocos, yung baha sa Paway tsaka sa Batak. Diba? May matagal nang ginagawa doon. Yung channel to prevent the Kiawit River from just flooding into Batak and Paway. We have to rechannel it. Problema, 6 years nang delayed yun. Sinumagan yun. 2019, 2020 pa. Hindi pa rin tapos hanggang ngayon. So, pero kasama sa plano yun. So, we just have to do it. So, yun lang. No? Tuloy-tuloy lang tayo. No? And, hindi tayo titigil hanggat magawa natin lahat ng mga to. Pero yung master plan, Sam, sabi sa akin, this year matatapos. Yan. Kita nyo mga kababayan, kung gaano ka dedicated nito pong si Secretary Vince Dizon at kung gaano siya ka-open-minded na tumanggap ng kritisismo galing po sa taong bayan. Ang mahalaga, ginagampanan niya yung trabaho niya mga kababayan at ang mahalaga, dire-diretso yung pagtatrabaho niya para masolusyonan yung problema na mga kababayang Pilipino po natin pagdating dito sa issue ng matinding pagbaha, mga kababayan, pagdating sa issue ng mga infrastructure project katulad ng mga flood control project. Ano po, so alam niyo mga kababayan, sabi ko nga, walang perpektong gobyerno, nagkataon lang talaga na sa panahon ni PBBM natuklasan yung matinding korupsyon mga kababayan na nangyari dito sa mga proyekto ng ating pamahalaan. Yung ibang administrasyon, takot i-open yan. Diba? Pero sa panahon ni PBBM, ginawa nilang transparent yan. Ipinakita nila sa taong bayan kung sino yung dapat managot sa mga nangyaring korupsyon dito po sa ating bansa. Ano po? So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo? Hingil po sa usapin na yan. Ano po ang comment at opinion po ninyo? Hingil po sa issue na yan. Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.